Alam mo ba na 4 na taon na itong power bank na to? So hindi lang basta tumatagal, may napatunayan na sa kalidad at tibay. So isa itong DIY power bank, plug and play and ready to use na. At sa loob ng 4 na taong serbisyo, marami na itong napagdaanan na labans. So in this video guys, pag-uusapan natin ngayon ang specs nito, kung ano ang mga device at compatible nitong power bank na kaya niyang paganahin, at syempre ang mga problema at pagsubok na hinarap nito sa 4 na taon na tuloy-tuloy na paggamit guys. So pag-usapan natin yan in this video guys. So guys, pag-usapan naman natin yung specs ng power bank na to guys. So pag inopen natin tong power bank na to guys, eto po siya guys. So meron siyang 16 na batteries na 18650, 3.7 volts kada isa. So meron din itong dalawang USB port, Type-C, iPhone and then micro. So eto guys is na, kung mapapansin nyo yung mga battery na nilagay ko is makukunat din po yan. So galing po yan sa mga second hand laptop batteries. So nabili ko po ito sa mga computer shop. Bali umabot to ng tig 10 pesos kada isang piraso. So nasa 180 po ang ginastos ko sa battery. And then itong case naman is nasa around 360 to 380 if I'm not mistaken. So para sa akin guys, binili ko to kasi swak sa budget. And then gusto ko kasi ng power bank na medyo may pangmalakasan kasi nga ginagamit sa pag brownout. And then tumatagal talaga siya guys. So ito pala guys, ang kaya niyang i-charge is nasa 6 to 8 cellphone dati nung bago siya. Pero ngayon umabot na lang siya ng 3 to 5 cellphone yung kaya niyang i-charge. So in 4 years na paggamit nito power bank na to is na-try ko na ito sa mga electric fan na 12 volts. And then modem, cellphone, anything na 12 volts na kaya naman ito. I-convert lang natin sa wire. So ito po yung ginagamit ko. And then meron po akong small cart na ito yung ginagamit kong pang ilaw. So umabot to ng 1 week gamit ang ilaw ng cart namin na 12 volts na bombilya. So napakakunat to guys. Kung may pera ka din, mag-i-invest ka rin sa mga batteries na makukunat din, is makukuha mo talaga yung gusto mong quality pagdating sa power bank. So yung kanyang module, kung pag-uusapan natin yan, marami ng latest. Pero para sa akin kasi guys, basta't kayang supplyan ng power yung aking mga devices is okay na. So yung iba kasi merong mas mabilis quick charge, mas mabilis mag-charge dito, mas maganda. So in 4 years guys, napakaganda. At ang naging aberya lang in 4 years na pinagdaanan nito guys, kasi dati madalas kong gagamit to. So naglulus na ng konti dito sa isang port. Tapos yung Type-C dahil dito laging na-charge, hindi na siya nag-charge, namimili na siya ng charger. So ang ginagamit ko madalas itong iPhone. So tapos dito, hindi na siya umiilaw. Ayun, umiilaw bigla. Naglulus na po paminsan-minsan. So 96% batteries pa. So ito guys, napakaganda. Kung gusto mong mag-build ng DIY power bank, and then kung gusto mo pa ng mas malakas na storage dito, is pwedeng-pwede guys. So ililink ko yung link na kung saan nyo pwede bilhin itong power bank case guys. Just check comment down below or sa description para kung gusto nyo mag-build na sarili nyong DIY power bank, is pwede kayong bumili. Yan lang po. Maraming salamat. Thank you.